Pagpili ng batis ng impormasyon. Ano ang kahulugan ng batis na impormasyon at ang paraphrasing? Batis ng impormasyon. Ang batis ng impormasyon ay mga sources ng mga impormasyon na nakukuha ng mga nagbabasa at nakikinig. Ito ay mahalaga lalo na sa aspeto ng edukasyon at paggawa ng formal na mga kasulatan. Ang paraphrasing naman ay ang paraphrases o ang paraphrase ay ang muling pagpapahayag ng kahulugan ng isang teksto o talata na gumagamit ng iba't ibang salita, at sa madaling sabi, ito ay ang pagpapakahulugan sa pamagitan ng iba't ibang pangungusap o ibang mga salita. Ang isang paraphrases ay typical na nagpapaliwanag o nagbibigay ng liwanag sa tekstong ipinapahayag sa pamagitan ng ibang pananalita. Mga uri ng batis o mga sources ng mga impormasyon. Una ay ang primaryang batis. Ito ay naglalaman ng mga impormasyon na galing mismo sa bagay o taong pinag-uusapan sa kasaysayan. Halimbawa, biktima at ang salarin, ang saksi, manonood at tagapakinig o iba po dili naman kaya iba pa. Ang sekundaryang batis naman ay batayan ng impormasyon na mula sa pangunahing batis ng kasaysayan. Halimbawa na lamang ang dyaryo, mga libro, radyo at iyong pinagkwentuhan. Mayroon din tayong mga hakbang sa pagpili ng batis ng impormasyon at ang paraphrasing. Ang hakbang na ito ay ang mga sumusunod. Para sa pagpili ng batis ng impormasyon, una ay tukuyin kung ano ang uri ng impormasyon o datos ang kailangan, gayon din ang mga klasifikasyon kung saan maaaring matagpuan ito sa ating silid-aklatan. So mayroon tayong iba't ibang mga yugto para maisagawa ng maayos ang mga hakbangin ito. Unang yugto ay ang panimulang paghahanap. So panimulang paghahanap na lamang ng mga card catalog, ng mga sangguniang aklat, mga bibliography, index at mga hanguang elektroniko. Ang ikalawang yugto ay hinggil naman sa pagsusuri. So ito ay kinasasangkutan ng browsing, skimming at scanning ng mga aklat at artikulo at ng pagpili ng citations mula sa mga babasahin. Ang ikatlong yugto ay ang pagbabasa at pagtatala. Ito ay ang pagtatala o pagbabasa ng mga impormasyon o datos mula sa mga napiling sanggunian. Mahalaga dito sa ikatlong yugto ang pagsasagawa at paghahanda ng mga tala ng mga impormasyon o mga datos. So dito meron tayong mga hakbangin din para sa pagsasagawa ng ikatlong yugto o ang pagbabasa at pagtatala. Una ay basahin ng makailang ulit ang material hanggang sa maintindihan mabuti ang ideyang ipinapahayag ng author. Ikalawa ay kung may mga salitang hindi maintindihan, hanapin lamang sa diksyonaryo at iba pang mga mapagkukunan ng mga definisyon. Ikaapat ay gumamit ng pangatlong panauhan. Tandaan, hindi dapat una ikalawa, dapat laging nasa ikatlong panauhan ito. Ikalima ay basahin muli ang tula o ng mga ibang mga akda. Ikaanim ay muling basahin ang sinulat ng mga hawig nito. Para sa ganyan, kung mayroong mga hindi man lubos na naunawaan,
ay iyong mapagtatanto at mapag-isipang mabuti, no, kung ano yung mga nakalahad o nakalagay, no, na mga pahayag diyan. Para sa paraphrasing naman, no, so lagi nating tandaan na kapag tayo, no, magkakaroon ng ganitong gawain, no, dapat lagi nating tatandaan kung paano ba natin ito iangkop ng maayos, no, kasi siyempre tandaan natin na mayroon tayong mga pinagbabatayan, no, na mga pagpapakahulugan, dahil may mga pagkakataon, no, mula sa original, no, na sa teksto, no, yung ipagsasalang-alang natin sa struktura, no, ng wika na pinagmulan nito. So kung magkakaroon tayo ng pagpaparaphrase, ay dapat makabuo tayo ng mga maayos na mga pagpapakahulugan, no, na naayon pa rin sa tama at maayos na teksto nito, na hindi dapat nababago kung ano yung mga nakapahayag o nakalahad, no, ng mga teksto na maaaring makapagdulot ng kalituhan sa mga mambabasa o dilin naman sa mga tagapakinig.